balita ngayong tanghali. 2024 Balikatan Exercise. Opisyal nang nagsimula ngayong araw. 16,000 sundalo ng Pilipinas at Amerika nakiisa sa Joint Military Training. Vice President Sara Duterte sinagot ang mga pahayag ni First Lady Liza Marcos. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Qatar Amir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani nagpulong sa Malacanang ngayong araw. Pagpapalakas ng ugnayan ng dalawang bansa, tinalakay. Philippine National Police itinangging may failure of intelligence sa paghahanap kay Apollo Kibuloy. At dagdag bawas sa presyo ng langis ipatutupad bukas. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Lunes, April 22, 2024. At una sa mga balita ngayong tanghali. Nagpahayag ng seryosong pag-aalala ang foreign ministers ng Group of Seven o G7 sa mapanganib na aksyon ng China sa South China Sea. Binubuo ang G7 ng Estados Unidos, Italy, Canada, France, Germany, Japan at Britain. Ang detalye sa ulat ni Rosalie Coz. Isa sa mga itinuturing na global challenges ng Group of Seven o G7 major powers ang sitwasyon sa East at South China Sea. Sa isang communique ng G7 foreign ministers, patuloy na tinututulan ng mga ito ang peligrosong paggamit ng China ng Coast Guard at maritime militia sa South China Sea, gayon din ang paulit-ulit na pagpigil sa high seas freedom of navigation. Nagpulong sa Capri, Italy ang G7 foreign ministers kaugnay ng iba't ibang hamong kinakaharap ng international community. Seryosong pag-aalala rin ang ipinahayag ng mga ito sa tumitinding paggamit ng mapanganib na maneuvers at water cannons laban sa Philippine vessels. Binubuo ang G7 ng Estados Unidos, Italy, Canada, France, Germany, Japan at Britain. Anila, walang legal na batayan ng malawakang pag-angkin ng China sa South China Sea at tinututulan ang militarisasyon, paggamit ng dahas at paninda kaugnay nito. Giit naman ni U.S. Secretary of State Antony Blinken, pinagtutuunan ng pansin ng G7 ang pagsusulong ng Malaya at bukas na Indo-Pacific. Nakatakda rin itong bumiyahe sa China upang talakayin ang mga issue kaugnay ng Middle East tension, Ukraine at ang sitwasyon sa South China Sea. The G7 is united on the need for peace and stability across the Taiwan Strait, the South China Sea, the Korean Peninsula. Noong March 23 nang masugatan ng 3 tauhan ng Philippine Navy matapos gamitan ng water cannon ng China Coast Guard ang isang Filipino supply vessel na patungo sa Ayungin Shoal. Bukod dito, nagtamo rin ng malaking pinsala ang UNASA May 4 na nasa rotation and resupply mission sa BRP Sierra Madre. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kinilala ng Pilipinas ang pahayag ng suporta ng Group of Seven o G7 foreign ministers sa Pilipinas sa usapin ng maritime dispute sa South China Sea. Partikular na ang ginagawang iligal na aktibidad ng China sa pinagtatalunang teritoryo. At para sa detalye, nagbabalik si Rosalie Coz live. Yes, Rosalie. Aga, winelcome ng Pilipinas ang reiteration o pagbibigay diin ng Group of Seven o G7 foreign ministers sa commitment ng mga ito sa rule of law at rules-based maritime order na nakabatay sa 1982 United Nations Convention Law of the Sea o UNCLOS. Batay ito sa pahayag ng Department of Foreign Affairs o DFA. Na-appreciate din ng bansa ang suporta ng G7 at pagtuligsa sa walang batayan at malawakang pag-angkin ng China sa South China Sea. Gayon din ang panawagan sa Beijing na itigil nito ang mga iligal na aktibidad, partikular na ang paggamit ng Coast Guard at Maritime Militia na gumagawa ng mapanganib na maneuvers at paggamit ng water cannon sa Philippine vessels. Ayon sa DFA, committed ang Pilipinas sa UNCLOS at Arbitral Award noong 2016. Binigyan din ng kagawaran ng pagrespeto sa international law, partikular na ang recognized maritime entitlement ng coastal states sa South China Sea at freedom of navigation. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Rosalie Coz.
Dumating na ngayong umaga sa Malacanang si Qatar Amir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Personal siyang winelcome ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilang mahalagang issue ang inaasahang tatalakayin ng dalawang leader. Mula sa Malacanang, makibalita tayo kay Nel Maribohok Live. Nel, ano yung mga tinalakay ng dalawang leader sa kanilang pagpupulo? Yes, Aga, inaabangan na lamang natin nitong joint statement ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ang Amir ng State of Qatar na si Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Pero sa kanilang bilateral meeting, nagpahayag na ang dalawang bansa ng pagnanasa na mapatibay pa ang kooperasyon nito sa iba't ibang larangan. I look forward to a fruitful and productive meeting with you today, with the hope that our discussion will open opportunities to improve and to strengthen our bilateral relations at every level, at the commercial level, at the government-to-government level, at the people-to-people level. The Philippines is an important partner for us in many fields, especially in trade and economic cooperation. And we aspire to improve these relations through increased communication between the private sector in both the countries. Kabilang sa inaasahan pa tatalakayin ng dalawang lider ang ukol sa pagpapalakas ng kalakalan at pamumuhunan, climate change at human trafficking. Bandang alas 9:30 ng umaga ay dumating nga dito sa palasyo ng Malacanang ang Amir ng Qatar at binigyan siya ng arrival honors. Si Pangulong Marcos mismo ang personal na sumalubong sa Qatari Amir. At katatapos lamang ipresenta ang ilang mga kasunduan na nilagdaan ng dalawang bansa ngayon lamang. At mamaya magbibigay tayo ng iba pang detalye ukol nga dito sa siyam na kasunduan na nilagdaan ng Qatar at ng Pilipinas. Yan muna ang ating update. Balik sa Aga. Maraming salamat, Nel Maribohok. Tinanggal na ng Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan o PDP Laban ang ikalawang pangalan na Laban o Lakas ng Bayan. Samantala, 3 senador naman ang inendorso ng grupo para sa muling pagpapalista ng pagkasenador sa darating na 2025 midterm elections. Ang detalye sa ulat ni Lalaine Moreno. Partido Demokratiko Pilipino. Ito na ang bagong pangalan ng PDP Laban o Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan matapos nilang tanggalin ang laban sa kanilang party name. One of the important amendment we introduced is the removal of the word Laban from the party nomenclature, which is PDP Laban. Now it's going to become PDP only or Partido Demokratiko Pilipino. The removal of the word Laban in our party's name. Philip, natanggal na yung laban mo. Okay. So any objection to the motion, to the amendment? Do I hear any objections to the motion? Hearing none, the motion is approved. Ang PDP Laban ay ang political party na kinabibilangan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kung saan siya rin ang nagsisilbing chairman nito. Itinatag ito ni dating Senate President Aquilino Nene Pimentel Jr. noong February 1982 sa Cebu City. Kalaunan ay nagsanib puwersa ang PDP sa Lakas ng Bayan na political party ni dating Senador Ninoy Aquino na isang kritiko ni Marcos Sr. Sa isinagawang National Council meeting ng PDP sa Cebu City noong Biyernes, pinangunahan ni former President Rodrigo Duterte ang panunumpa ng kanilang mga bagong miyembro. Ayon sa dating Pangulo, hindi siya tutol sa mga nagpapalit ng mga partido sa politika pero mananatili umano siyang miyembro ng PDP. I am not against anybody going out of the party or of a party and changing party lines. Wala akong ano dyan. I do not have an opinion. I do not have a judgment on that. Ayon kay Senador Bato de la Rosa, bagamat maraming miyembro ng PDP ang lumipat ng ibang partido, lalo na sa House of Representatives, matibay pa rin anya ito sa local level.
Tatlong outgoing senator naman ang inendorso ng grupo para muling magpapili sa May 2025 Philippine Senate election. Kabilang dito, sina Senators Robin Padilla, Francis Tolentino, Ronald Bato de la Rosa na matatapos na ang termino sa susunod na taon. Kasama rin sa kanilang inendorso ang aktor na si Philip Salvador na kilalang supporter ng mga Duterte. Samantala, dumestansya naman ng grupo sa away politika ni dating Pangulong Duterte at Pangulong Marcos Jr. Ayon kay PDP Laban President at Palawan 2nd District Representative Jose Alvarez, personal na pahayag ni Duterte bilang dating Pangulo ng bansa ang pagtawag kay Pangulong Marcos na bangag o dapat magpa-drug test ang Pangulo. Walaan nilang kinalaman ng kanilang partido sa mga pahayag ng dating Pangulo. Wala kang marinig na stand namin na gano'n. Hindi party stand yun. Kundi a former president talking in public. So, do not associate the party chairman talking in public in a prayer rally. Let us not drag the party into it. Lalaine Moreno, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nilinaw ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi siya kontra o oposisyon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ay sa kabila ng kanyang pambabatikos at pagtawag na bangag sa kasalukuyang Pangulo. Hinamon din ito si PBBM na magpa-drug test para mapatunayan na hindi siya gumagamit ng droga. Binatikos din ng dating Pangulo ang ginagawang hakbang ni Pangulong Marcos na lalong nagdudulot ng tensyon sa West Philippine Sea at sa posibleng term extension sa pamamagitan ng charter change. Ayon kay Duterte, hindi niya sinuportahan si Marcos noong eleksyon kahit running mate sila ni Vice President Sara Duterte para wala umanong may masaktan sa kaniyang mga kakilala. Ako dili ko oposisyon. Dili ko kontra ni Marcos. Dili ko kontra ni Marcos. Pero wala ko masuporta niya. Agi kong presidente, daghang kong na amigong mga kandidatong presidente. So, para walay ma-doubos, dili ko gusto niya. Maaari umanong maging mitya ng pagtatanggal sa gabinete ni Vice President Sara Duterte ang hindi pagkakaunawaan nila ngayon ni First Lady Liza Marcos Araneta. Ito ang pananaw ng dating tagapagsalita ng tanggapan ng pangalawang Pangulo noong nagdaang administrasyon. Sa isang ex-post, sinabi ni Barry Gutierrez na bagamat hindi bumibitaw si VP Sara sa kanyang posisyon, hindi malayong mangyari na alisin ito dahil sa kinakaharap na sitwasyon. Nagbigay na ng pahayag si Vice President Sara Duterte kasunod ng mga sinabi ni First Lady Liza Marcos kung saan inamin nito ang kanyang sama ng loob sa Vice Presidente. Ayon kay VP Sara, walang kinalaman sa kanyang trabaho ang personal na damdamin ng First Lady. Mula sa Quezon City, makibalita tayo kay Jed Neresina live. Jed, ano yung naging reaksyon ni VP Duterte sa mga naging pahayag ni First Lady Liza Marcos? Aga sinabi nga ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte na karapatan naman ni First Lady Liza Marcos na makaramdam ng sama ng loob at galit. Ngunit pagpapaliwanag ni VP Duterte na walang kinalaman nga ito sa mandato niya bilang isang opisyal ng pamahalaan. Dagdag niya na mas pipiliin niyang tumuon sa kanyang trabaho kaysa sa damdamin ng unang ginang laban sa kanya. Sinabi pa ni Duterte na kakausapin niya ng pribado si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa mga susunod na hakbang dahil binigyang diin niya sa kanyang pahayag ang iba't ibang suliraning kinakaharap ng bansa tulad ng pagtaas ng presyo ng pagkain at iba pang bilihin at ang pagliit ng supply ng tubig at kuryente, maging ang paglaganap ng iligal na droga, insurhensya, kriminalidad at terorismo. Kaya muling binigyang diin ni VP Sara Duterte na unahin muna ang Pilipinas bago ang ganitong mga issue. Ayan muna ang update. Balik sa'yo, Aga. Okay, maraming salamat, Jed Neresina.
Opisyal na binuksan ngayong araw ang taunang balikatang exercise na sinasabing pinakamalaki sa kasaysayan ng Joint Military Training ng Pilipinas at Amerika. Tinatayang nasa 16,000 mga sundalo ng Pilipinas at US ang kalahok sa event, gayon din ang ilang contingent mula sa Australian Defense Force at French Navy. Mula sa Camp Aguinaldo, balikan natin si Ryan Lacanlale live. Ryan, ano ba yung sentro ngayon ng balikatan exercise? Ella, nakatuon sa tatlong aspeto ang balikatan exercise ngayong taon. Ito ay ang command and control exercise, field training exercise at humanitarian civic assistance. Lalakupan, Ella, ang pagsasanay ng 5,000 tauhan ng Armed Forces of the Philippines, 11,000 naman na military personnel mula sa US, kabilang ang mga support group staff, US Marines, mga sundalo, Navy personnel, airman at air guardsman at US Special Operation Force. Kasama rin, Ella, ang nasa 150 personnel ng Australian Defense Force at nasa 100 French Navy personnel na sasama sa ngayong taong exercise. Kasama rin sa pagsasanay ang Special Action Force ng Philippine National Police, 6 na barko ng Philippine Navy at kanilang Special Operation Force. 14 na bansa naman ang magsisilbing observer ngayong taon. Ito ay ang Japan, South Korea, India, Canada, United Kingdom, France, Thailand, Singapore, Vietnam, Indonesia, Brunei, Malaysia, Germany at New Zealand. Isasagawa ang pagsasanay sa mga area operation ng North Luzon Command, Western Luzon Command at ng South Luzon o Southern Luzon Command. Ayon kay Major General Marvin Nicodine, Executive Director ng Balikatan 2024 para sa Philippine side, ang balikatan ngayong taon ay nakatuon sa pagpapalakas ng interoperability at kooperasyon sa mga lalahok na iba't ibang mga bansa sa operational o sa iba't ibang operational domain gaya ng air, land, sea, space at cyber. Aniya, walang kinalaman ito sa usapin ng West Philippine Sea dahil mag-4 na dekada nang isinasagawa ang balikatan. Siyan muna ang latest mula dito sa Quezon City. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Itinanggi ng Philippine National Police na mayroon ng failure of intelligence sa ginagawang paghahanap kay Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Kibuloy. Ito ang reaksyon ng PNP sa pahayag ni Senator Risa Ontiveros dahil sa natatagalang pag-aresto sa religious leader. Mula sa Camp Crame, makibalita tayo kay Lea Ilagan live. Lea, ano yung depensa ng PNP? Bakit nga daw ba natatagalan yung paghahanap at pag-aresto kay Kibuloy? Magandang tanghali sa iyo, Aga. Hindi daw naman tumitigil sa paghahanap ang pambansang pulisya. Sa katunayan, pinuntahan na daw ng Davao Police ang mga property ni Kibuloy, subalit hindi ito natagpuan. Sinabi ni PNP PIO Chief Police Colonel Jean Fajardo, hindi lamang ang pambansang pulisya naghahanap kay Kibuloy, kundi pati na rin ang ibang law enforcement agency kagaya ng National Bureau of Investigation. Hindi rin daw nakatutok lamang sa Davao ang ginagawa nilang paghahanap. Talaga daw lamang mahirap matagpuan ang ayaw magpakita. Sinabi pa ni Colonel Fajardo na lahat ng resources ng PNP sa paghahanap ay ginagamit na nila. Hindi lamang aniya binobroadcast ng pambansang pulisya ang ginagawa nilang effort sa paghahanap sa religious leader. Kaugnay nito, Aga, sinabi din ni Colonel Fajardo na base sa pakikipag-ugnayan ng PNP sa Bureau of Immigration ay hindi pa naman nakalalabas ng bansa ang religious leader. Aga? Maraming salamat, Lea Ilagan. Ipinaliwanag ni Supreme Court Associate Justice Philomena Singh kung bakit pinayagan nila na isama ang mga nahatulan ng heinous crime o karumal-dumal na krimen sa mga maaaring mabigyan ng Good Conduct Time Allowance o GCTA. Narito ang report ni Dante Amento. Sa desisyon na inilabas kamakailan ng Korte Suprema na sinulat ni Associate Justice Maria Philomena Singh, nakasaad na entitled o kasama sa dapat bigyan ng Good Conduct Time Allowance o GCTA ang mga bilanggo na nahatulan ng heinous o karumal-dumal na krimen tulad ng rape o murder. Ipinagkakaloob ang GCTA sa isang bilanggo para mabawasan ang sentensya
kapag nagpakita ito ng mabuting pag-uugali habang nasa correctional institution. Ayon kay Justice Singh, ang katwiran nila, lahat naman ay nagkakamali bilang tao. Paliwanag pa nito ang sistema ng penology o pagkakakulong ng mga nakalabag sa batas ay reformative o para sila ay mabago. Kaya nga ang tawag niya rito ay correctional dahil para maiwasto o maitama ang isang taong nakagawa ng kasalanan. Sakop din ng desisyon ng korte ang recidivist o pagkatapos makalaya ay nakagawa ulit ng paglabag at ulit-ulit na nakagawa ng krimen. Una nang kinwestiyon ng isang mambabatas ng Makabayan Black ang desisyon ng korte na baka lalala ang karumal-dumal na krimen kasunod ng desisyon ng korte. Ang pahayag na ito ni Singh na co-chair ng Committee on Gender Responsiveness in the Judiciary o CGRJ ay kasabay ng kanyang pagbisita sa Correctional Institution for Women o CIW sa Mandaluyong City. Ayon pa sa Supreme Court, layo ng pagbisita ni Singh sa piitan ng ating mga kababaihang Persons Deprived of Liberty o PDL ay mabuo ang panuntunan sa paghawak ng mga kaso ng mga kababaihang nagkasala sa batas. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Abiso po sa mga motorista, magpapatupad ng dagdag bawas sa presyo ang mga kumpanya ng langis bukas, araw ng Martes, April 23. Sa abiso ng mga oil company, bababa ng 95 centavos ang presyo ng kada litro ng diesel, habang tataas naman ng 55 centavos ang presyo ng gasolina. Samantala, rollback naman na piso at 10 sentimos ang ipapataw sa kerosene. Ang panibagong dagdag bawas sa presyo ng langis ay dahil pa rin sa pabago-bagong adjustment sa international market. Pinag-aaralan ngayon ng Department of Transportation ang paglalagay ng dedicated motorcycle lanes sa EDSA para masolusyonan ang matinding traffic sa Metro Manila. Ang detalye sa ulat ni JP Nunez. Nasa plano ngayon ng Department of Transportation ang paglalagay ng dedicated lane para sa mga motorsiklo na dumadaan sa EDSA. Ayon sa DOTR, plano nilang mailagay ito sa tabi ng kasalukuyang bike lane. Ayon kay Transportation Secretary Jaime Bautista, kinakain na ng mga motorsiklo ang mga lane sa EDSA at umaabot na ng nasa 170,000 na motorsiklo ang bumabagtas dito kada araw. Nakikipag-usap na sila sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA kaugnay ng plano upang masolusyonan ang traffic sa Metro Manila. Inaasahan din ng ahensya na sa pamamagitan ng dedicated motorcycle lane ay maa-address ang tinatawag na economic cost of traffic o perang nawawala sa ekonomiya dahil sa traffic. Kasama dito ang dagdag na konsumo at gastos ng mga sasakyan sa krudo kapag naiipit sa traffic. Gayon din ang growth opportunity o pagkakataon na dapat sana'y kikitain ng mga manggagawa at oras na nawawala para sa pamilya. Ayon sa pag-aaral ng Japan International Cooperation Agency o JICA noong 2012, nasa 2.4 billion pesos ang nawawala sa ekonomiya kada araw dahil sa traffic sa Metro Manila. Maaari pa itong umakyat sa 9 billion pesos kada araw na economic loss sa 2030 kung magpapatuloy ang matinding traffic. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tuloy na sa April 25 ang gagawing retrofitting ng EDSA Kamuning Flyover sa Quezon City. Kaugnay nito, inihahanda na ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA at ng Local Government Unit ang mga alternatibong ruta para sa mga motorista. Mula sa Pasig City, alamin natin ang detalye kay JP Nunez live. JP, gaano kabigat na traffic yung inaasahan kapag nagsimula na itong construction ng flyover? Aga ko ngayon, mabigat na yung traffic dito sa EDSA. Inaasahan ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na magdudulot pa ng pagbigat ng trapiko. Ito ngang inaasahang retrofitting ng EDSA Kamuning Flyover. Ayon sa Department of Public Works and Highways o DPWH, sa April 25, sisimulan na nila yung board up o yung paglalagay ng harang para sa mismong construction area.
Pero sa May 1 pa sisimulan yung gagawing partial closure ng mismong flyover. Kapag isinara ang flyover, tanging bus lang sa EDSA carousel ang papayagang makadaan dito habang ongoing ang construction. Ang mga private vehicle sa mga alternatibong ruta na dadaan at sa service road ng EDSA Kamuning flyover. Ayon sa DPWH, tatagal naman ng 6 months o 6 na buwan o hanggang October 25 yung gagawing pagsasara. Pagkatapos nito, magpapatuloy ng 6 na buwan ang construction pero bubuksan na ang flyover sa mga motorista at maaari na uling madaanan. Nilinaw ng DPWH na hindi 11 buwan ang pagsasara ng flyover taliwas doon sa naunang impormasyon na naianunsyo sa publiko. Samantala, pinaghahandaan na ng MMDA at ng local government unit ng Quezon City ang gagawing traffic rerouting plan. Gayon din ang pagsasagawa ng mas maiging o mas pinaigting na clearing operations para mabawasan ang pagtukod ng traffic. Samantala, ayon sa DPWH, kasama sa listahan ng mga critical bridges ang EDSA Kamuning flyover dahil na rin sa katagalan nito kaya kailangang isailalim sa rehabilitasyon. At inaasahan bago mag-April 25 mailalabas yung traffic rerouting plan mula sa Quezon City at sa MMDA. Sa ngayon, yan muna ang ating latest live. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, JP Nunez. Itinaas na ng National Food Authority ang buying price ng palay sa layuning mapataas ang buffer stock ng NFA rice. Naniniwala ang Department of Agriculture na malaking tulong ito upang mahihikayat ang mga magsasaka na magtanim ng mas maraming palay. Mula sa Quezon City, makibalita tayo kay Harry Ilagan, live. Harry, magkano na ba ang buying price ng palay na ipinatutupad ng NFA? Magandang tanghali sa iyo, Ella. Nasa 17 pesos hanggang 23 pesos ang kuha ng NFA sa kada kilo ng palay para sa basa o sariwa. Nasa 23 pesos naman hanggang 30 pesos para sa tuyo at malinis sa palay. Sinimulan na ng National Food Authority na bumili ng palay sa mas mataas na presyo ngayong Lunes. Naghahanap na rin sila ng karagdagang supply para mapalakas ang buffer stocks nito. Kamakailan ay tinaas ng National Council o NFA Council ang presyo ng pagbili ng grains o palay para sa sariwa o basa, talagang 17 pesos hanggang 23 pesos. At sa tuyo at malinis naman, 23 pesos hanggang 30 pesos kada kilo. Ang malinis at tuyong palay ay dapat hindi bababa sa 90% na dalisay at hindi higit sa 14%. Habang ang sariwa at basa ng habang ang sariwa at basa na may moisture range dapat nasa hanggang 22 hanggang 29.5%. Ang dating presyo ng pagbili ng kada kilo ng para sa sariwa o basa ay nasa 16 pesos hanggang 19 pesos. At 19 pesos hanggang 23 pesos naman sa kada kilo ng para sa tuyo at malinis. Inalis ng Rice Tarification Law o NFA sa kanilang rice trading responsibility at makikitaan responsibility sa buffer stocking para matiyak ang supply ng bigas sakaling magkaroon nga ng kalimidad. Inatasan ng Rice Tarification Law ang NFA na mapanatili ang stocks na humigit kumulang na 300,000 tonelada ng bigas na sasapat para sa siyam na araw sa pagkonsumo. Kinakailangan din, Ella, ng NFA Council na itaas ang mga presyo ng pagbili ng palay matapos na mataas sa presyo ng farm gate nito upang magpatuloy at matiyak ang supply nito. Sa ngayon, Ella, dito sa trabaho market, dito sa Maynila, nasa 49 pesos hanggang 50 pesos ang pinakamurang bigas dito. At ito naman ay pasok sa price monitoring ng Department of Agriculture. Yan muna ang update. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, Harry Ilagan. Posibleng bumalo sa 45 degrees Celsius ang heat index na mararanasan sa Pilica Marines Sur ngayong araw. Base sa forecast ng Pag-asa, ito ang pinakamataas na heat index na inaasahan ngayong araw na pasok sa danger level.
Bukod sa Pilica Camarines Sur, nasa danger level rin ang heat index na mararanasan sa Infanta Quezon, Puerto Princesa City at Aborlan sa Palawan na aabot ng 44 degrees Celsius. 43 degrees Celsius naman sa Batac, Ilocos Norte, Apari, Cagayan, Legazpi City, Albay, Virac, Catanduanes, Masbate City at Maasin, Southern Leyte. Habang 42 degrees Celsius naman ang maaring maramdaman sa Tuguegarao City, sa Cagayan, Rojas City, sa Capiz, Iloilo City at Dumangas sa Iloilo, gayon din sa Catarman, Northern Samar. Muling pinapayuhan ang ating mga kababayan na uminom ng maraming tubig at umiwas sa matagal na exposure sa sikat ng araw upang maiwas sa mga sakit na dulot ng matinding init. Nagsimula ng umani ng mga palay ang mga magsasaka sa probinsya ng Bulacan at Pampanga. Kaugnay nito, nakikiusap ang mga magsasaka sa dalawang probinsya na sana ay magtuloy-tuloy pa rin ang supply ng tubig sa irigasyon na nagmumula sa Angat Dam hanggang sa makatapos ang kanilang pag-aani sa susunod na buwan. Mula sa San Luis, Pampanga, makibalita tayo kay Nestor Torres, live. Nestor, kumusta ang ani ng mga kababayan nating magsasaka dyan sa San Luis, Pampanga? Sa ngayon, Ella, ay patuloy pa nga itong pag-ani ng ilang mga magsasaka natin dito sa San Luis, Pampanga. Pero kinakailangan talaga nila ngayon ng maraming tubig na nanggagaling sa irigasyon. Tuloy-tuloy ang pag-ani ng palay sa mga susunod na linggo ng mga magsasaka sa Bulacan at Pampanga. Sa San Jose at San Luis, Pampanga, ang magsasakang si Jesus Calma Jr. at Noel Sulit sa kanilang 1.5 hektaryang sakahan ay umani sila ng 150 kaban. Anila sa kabila ng matinding init at El Nino, maganda naman anila ang naging resulta ng kanilang ani dahil may sapat na tubig sila na natatanggap mula sa National Irrigation Administration o NIA. Ang hiling lang nila, kung maaari patapusin silang makaani hanggang katapusan ng buwan ng Mayo, nang sa gayon ay magbunga ito ng maganda at hindi sila balugi. Sana po kami kulangin sa tubig sa kakalagayan. Nasisira din po yung palay kung minsan natutuyo. Sana sa pamuno ng National Irrigation Administration, sana hanggang sa matapos yung anihan dito sa amin, supplyan kami ng tubig. Bakit po? Kasi mag-aalanganin kung ititigil nila, di ba? Kailangan na yung palay kasi pag malapit na, kailangan ng tubig talaga. Pag nabitin kami sa tubig, malaking epekto sa amin yun. Nabebenta naman sa 23 pesos per kilo ang presyo ng palay. Abang 1,150 naman ang per kaba nito. Kung tutuusin anya, mababa ito o mura dahil sa mahal ng gastos nila sa pataba o abono, gamot at pang-insecticide. Hiling nila na sana ay mabenta nila ang per kilo ng palay ng nasa 27 hanggang 30 pesos para kumita sila ng maganda. Puting mo lang sana ng mga bitchi ko. Ang sakil. Ano po? Pataba, gamot, matay ng damo. Samantala, ayon sa Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS, nasa 30 cubic meters per second ang supply ng National Irrigation sa National Irrigation Administration o NIA ng Napocor. Tiniyak din ng MWSS na hindi naman maapektuhan ang mga magsasaka sa Pampanga at Bulacan dahil hanggang sa katapusan ng buwan ng Mayo ay tuloy-tuloy pa rin silang magsusupply ng tubig sa mga irigasyon. Sa ngayon nga, Ella, ay sobrang init nga ng panahon at problema ng ilang mga magsasaka dito sa kanilang mga pag-ani ay kailangan talaga nila na iba yung pagtitiis lalo na ngayon at tirik na tirik ang araw at sasabayan pa ito ng pag-ani kaya kailangan nila na magbaon ng matinding pasensya at magbaon din ng tubig lalo na ngayon sa sobrang init ng panahon. At yan ang latest live, balik sa iyo. Maraming salamat, Nestor Torres.
Inalerto na ng pamahalaang panlalawigan ng Albay ang lahat ng municipal at city disaster risk reduction and management office sa buong lalawigan kaugnay sa matinding init na nararanasan ngayon sa lalawigan. Dahil dito, suspendido muna ang pasok sa lahat ng pampubliko at pribadong paaralan sa probinsya dahil sa sobrang init na nararanasan doon. At para sa detalye, makibalita tayo kay Brian Baldarahe live. Brian, ano ang aksyon na ginagawa ng provincial government sa Albay kaugnay sa matinding init na nararanasan sa probinsya? Yes, Ella, pinay-standby na ng pamahalaang panlalawigan ng Albay ang lahat ng emergency unit nito upang kaugnay sa posibleng pagresponde na isagawa sa lahat ng mga emergency cases na may kaugnayan sa heat-related illness dito sa lalawigan dahil nga sa matinding init na nararanasan dito. Simula pa kasi noong Huwebes, Ella, hindi na bumaba sa 40 degrees Celsius ang heat index na nararanasan sa lalawigan ng Albay. Kaya naman kahapon, naglabas na ng advisory ang pamahalang panlalawigan ng Albay upang alertuhin ang lahat ng municipal at city disaster and risk reduction and management office sa probinsya. Ayon sa abiso, kinakailangan muna umano na nakaredy ang lahat ng mga medical teams at maging ang mga ambulansya ng mga LGU para sa mabilis na pagresponde sa mga heat-related contingencies at emergencies. Inabisuhan din ito ang publiko na umiwas muna sa mga unnecessary outdoor activities para makaiwas sa mga sakit na may kaugnayan sa matinding init. Samantala, Ella, kasabay ng ipinalabas na abiso ng pamahalaang panlalawigan kaugnay sa matinding init na nararanasan sa probinsya, sinuspindi ngayong araw ng pamahalaang panlalawigan ng klase sa lahat ng antas sa mga pribado at pampublikong paaralan sa lalawigan. Pansamantalang magpapatupad muna ng online class at iba pang alternative learning modalities sa mga paaralan sa Albay hanggang sa muling maglabas ng abiso ang provincial government. Ela, kasama din sa nagpatupad ng online class ang mga college school at mga universities sa probinsya. Yan muna ang latest mula dito sa Bicol. Balik sa inyo, Ella. Maraming salamat, Brian Baldarahe. Isa ng ordinansa sa lungsod ng Baguio ang pagpapatupad ng Clean as you go sa mga kainan sa tinaguriang Summer Capital of the Philippines. Mula sa Baguio City, makibalita tayo kay Grace Doctolero live. Grace, kailan magsisimulang ipatupad itong Clay Go Ordinance dyan sa Baguio at ano naman ang parusa para doon sa mga lalabag? Yes, Ella, magandang tanghali. Pagkatapos na maaproban ang may 90 days pa na grace period bago ito ipatupad ayon kay City Councilor Betty Lourdes Tabanda. Sakop ng bagong ordinansa ang mga fast food chains, cafeterias, eateries, bakeries, coffee shops at iba pang establishmento sa lungsod ng Baguio. Sa ordinansa, nasa Clean as you go na dapat ang pagliligpit ng mga customers sa kanilang mga kainan bago umali. We have this Clean as you go ordinance. This is one way by which we can help facilitate the fast foods. So in this particular ordinance, applicable lang sa mga fast foods, mga restaurants na walang meals, and it does not include fine dining. It simply says that after you eat, clean up, bring your utensils, bring your excess food, plates and all that in the proper containers. Nakasaad sa ordinansa na dapat maglagay ang mga may-ari ng business establishments ng Clean as you go signage. Dapat din na may garbage bins ang mga kainan na paglalagyan ng pinagkainan upang ma-practice din ang proper waste management upang mapanatiling malinis ang mga kainan. Ayon sa mga residente ng Baguio, maganda ang naturang ordinansa upang mapanatiling maayos, malinis at makakahikayat pa ng mas maraming turista sa lungsod dahil sa kalinisan sa syudad. Maging ang mga may-ari ng food establishments, malaking tulong ang ordinansa sa kanilang mga staff at waiters, lalo na kung marami ang mga customers sa kanilang restaurant. Sa ilalim ng ordinansa, naatasan ng City Health Service Office na magpatupad ng inspeksyon sa mga establishmento.
pagmumultahin ng 500 para sa first offense and notice for violation sa business establishment. Second offense, 1,000 at notice of violation. At 2,000 sa third offense sa establishmento na lalabag. 500 naman ang multa sa mga customers na lalabag sa naturang ordinansa. Yan muna ang update live mula dito sa Baguio City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Grace Doctolero. Nangako si Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu na tatanggihan ang anumang sanctions sa militar ng bansa. Ito ay matapos iulat ang plano ng Estados Unidos na bawasan ang aid o tulong nito sa isang army unit. Bunsod ito ng alegasyon ng paglabag sa karapatang pantao sa occupied West Bank. Sa nakalipas na panahon, wala pang sinuspending aid sa Israeli Defense Force ang Washington na pangunahing kaalyado ng Israel. Nagbabala ang TikTok na makaapekto sa free speech o malayang pagsasalita ng 170 million Americans ang potensyal na pagbabawal ng app sa Estados Unidos. Bumoto ang US House of Representatives upang i-ban ang TikTok kung hindi puputulin ng may-ari ng app ang ugnayan nito sa China. Bahagi ang legislation ng isang US foreign policy package kung saan nakapaloob ang ayuda para sa Ukraine at maaring maging isang ganap na batas ngayong linggo. Sa mga nakalipas na buwan, nagpahayag ng pagkabahala ang US officials sa popularidad ng TikTok sa mga kabataan. Nalihis sa track ang isang motorsports race car sa Sri Lanka dahilan upang masawi ang 7 tao. 18 iba pa ang nasugatan sa Fox Hills Supercross events sa Diatalawa. Batay sa ulat ng mga otoridad, kabilang sa mga nasawi ang 4 na race officials, spectators at isang 8 taong gulang na batang babae. Organize ang race o karera ng Sri Lankan military. Kalisabay na ang pagpupromote ng road safety inilunsad kahapon ng Manibela Challenge sa KDR Adventure Camp kung saan nasubok ang riding skills ng mga motovloggers na dumalo sa nasabing aktibidad. Ang detalye sa ulat ni Jed Neresina. Ipinamalas ang iba't ibang riding skills ng mga motor riders kahapon sa inilunsad na pinakaunang Manibela Challenge. Ito ang sumubok sa kanilang kakayahan pagdating sa iba't ibang klase ng daan. Ang Manibela Challenge ay isang time trial motorcycle obstacle challenge na may kaakibat na charity. There's a total of 33 obstacles na nandyan sa ating course, kaya very exciting. Kanina mga magta-try, sabi nila mahirap daw, pero kaya nga challenge, di ba? So it's a Manibela challenge, kaya yun. Overall, yun ang mangyayari, pero the more exciting part here is, as we always do, yung charity component. Kasi this is not only a challenge, but also kung sino man yung mananalo na team, they will be able to donate their winnings to their chosen beneficiaries. Dala ang advokasya ng programang Manibela na road safety. Ayon kay General Manager ng BMPI-UNTV na si Jay Eusebio, ang inihandang obstacles ay makatutulong para mahasa ang riding skills ng mga susubok na motor riders. This course somehow mimics makakapag-practice sila ng mga different terrain na maaari nilang madaanan doon pagka sila nagra-ride. Kaya yan is an important practice and important din na alam natin kung paano, kung ikaw ay isang rider, kung paano ka magra-ride doon sa mga terrain na yon. Kaya nakikita namin kung halimbawa maging bihasa ka dito sa ating course, you will be able to get through without any incident doon sa mga terrain na yan pagka sa actual ride na. Dito sa KDR Adventure Camp nakatayo tayo ngayon
Sa obstacle number 27, ang hill riding level 2 na isa sa 33 obstacles na kailangang matapos ng ating motor riders na sasali sa Manibela Challenge. One of a kind at challenging experience kung ilarawan ng mga motor riders ang nasubukan nilang obstacle courses. Kasi meron na rin akong naging background sa mga ganyan sa training namin sa Highway Patrol. Kaya medyo madali na sa akin yung iba. Pero meron yung mga iba na it's a whole new levels. Parang first time ko matry. So yung 33 obstacle course, it's a whole new level of experience. Grabe. Ang hirap. Mahirap pero enjoy. It was very challenging but a lot of fun. I was actually more scared to do it pero nung ginawa ko na medyo madali pala siya. Dagdag pa ni Alex Go na bilang isang rider ay ganito talaga ang kanilang hinahanap at gusto. It's out of the box thing na pag-isip. Kasi kami mga riders naghahanap kami ng mga ganito na mga challenge, mga ganito na events to challenge ourselves. Ikinamangha naman ni Bae Newberry at Alex ang ideya ng charity kaakibat ng ganitong klaseng aktibidad. Dahil para sa kanila ay bihira ang ganitong inisyatiba kaya ito'y ikinatuwa nila. I think it's an amazing event na they're mixing fun and thrill with charity and also being able to help other people. Kudos, salute po sa Manibela Challenge na for a cause. For a cause yung gagawin nilang event. Napaka solid po yan na hangarin. Kasi bihira yung mga event na yung nakikita nilang proceeds sa isang event is dinodonate sa charity. Bihira po yan. Simula na ang registration para sa Manibela Challenge. Kung paano ay magtungo sa official Facebook page ng Manibela. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Juan, Kapitulo 14, versikulo 6 na nagsasabi, Sinabi sa kanya ni Jesus, Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.